Masayang araw mga ka-PL. Sa pag-iikot ko sa social media mga kababayan, napansin ko lang ang reaksyon at pagpuna ng ating mga kababayan sa mga galawan ngayon ni Senator Amy Marcos na kapuna-puna nga naman talaga mga kababayan. Kahit ako mismo o maging kayo na rin, meron kayong mga napuna at napansin sa kanya. Ang napansin ko po mga kababayan sa mga galawan ngayon ni Senator Amy Marcos, wala lang paligoy-ligoy mga kababayan, masyado niya nang ginagamit si Inday Sara at tila sinasamantala niya mga kababayan, ang pag-angat ni Inday Sara ng kanyang kamay, ito nga yung pag-endorso sa kanyang kandidatura mga kababayan. Yan po ang aking napansin. Ayan. Sa madaling salita mga kababayan, ito yung pagiging manggagamit niya. Kung paano niya po noon nilapitan at nilagawan si Inday Sara mga kababayan noong bago mag 2022 election, ganito din po ang ginagawa niya ngayon. Hindi nga natin alam di ba noong 2022 o bago maghalala noong 2022, nagpupunta pala itong magkapatid dito sa Davao City para paulit-ulit nilang ligawan ang ating pangalawang Pangulo ngayon para maging katandem nitong kapatid niyang sabog. Klaruhin ko lang wala akong sinasabing sabog sa isang puting pulbos mga kababayan Pwede naman kasi tayo magsabing sabog sa kapangyarihan, di ba? Sabog sa kayamanan, sabog sa salapi, at higit sa lahat, sabog lagi ang uso sa sa asawa niya. Ginojompag di mo na itong mamang ito Di ba? Ulitin ko. Itong mga galawan ngayon ni Senator Amy, mga kababayan, napapaghalata na masyado niyang ginagamit si Inday Sara at ang ating dating Pangulong Duterte. Balikan lang po natin mga kababayan, bago pa po niya ginawa itong kadramahan niyang hearing sa Senado, napansin po at alam nating lahat, maaaring siya, alam niya rin na palubog siya. Hindi lang palubog, kundi lumulubog siya, mga kababayan. Dahil sa mga lumalabas na survey, diba, bagsak siya. At maliban dyan, siguro mga nakikita niya rin sa social media, ang reaksyon ng ating mga kababayan at komento na mga negative na comment laban sa kanya. Kaya, ang ginawa niya, mga kababayan, kinakailangan niyang gumawa ulit ng panibagong drama. Ano yun? Sinakyan niya ang nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. Itong nadala nga sa The Hague. At kunwari, kine-question niya itong mga taong di umano'y sangkot sa dala kay Pangulong Duterte sa ICC. Kunwari, naggalit-galitan siya, mga kababayan. Pero kung lalaliman po natin, mga kababayan, ang ating pag-aanalisa dito sa mga ginagawa ngayon ni Senator Amy, bakit siya ngayon dumidikit na naman sa ating pangalawang Pangulo, di ba? Na para bagang naghahanap ng mga suporta o suporta sa mga DDS supporter, katulad ho natin, etong ang kanyang karera, natatakot siya na baka mawala siya sa pagkasenador, mga kababayan.
Unang-una dyan, siyempre, kapag senador ka, meron ka talagang kapangyarihan. Di ba, mga kababayan? Eto pa, bakit ko nasabi na kinagamit niya ng husto ngayon ang ating pangalawang Pangulo? Kasi kung totoo talaga siya, na Duterte supporter, lagi niyang sinasabi yan, loyalista ako ni Digong. Ayan. Loyalista ako ng ating Pangulong Duterte. Kung totoo yan, mga kababayan, yung sinasabi na yan, napakaraming bakante noon ng PDP laban. Siyam lang noon yan. Hindi siyam. 8 pa nga lang Wala pa nung mga araw na yun si Atty. Vic Rodriguez. Kailan naman yan si Atty. Vic Rodriguez napasok sa PDP? At saka itong si Richard Mata. Malaki pa ang espasyo ng PDP laban. Bakit hindi siya lumapit, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte para maging senatorial slate ng Duterte? Bakit siya dumiretso doon sa kapatid niya? Sige nga, di ba, mga kababayan? Makailang beses din siyang sumampa sa entablado ng Alyansang Bangag ng Pilipinas. Dahil doon, mas lalong bumagsak ang survey sa kanya. At hindi lang survey. Sabihin natin, survey lang yan. Pwedeng laruin yan. Yes, pwede. Maaaring meron niyang meron siyang mga mata at tenga na nagmamasid sa social media para malaman kung ano ang kung ano ang hinanaing ng taong bayan sa kanya. Di ba napakarami natin nagsasalita? Hindi lang vlogger, hindi lang si Marlica, hindi lang yung ibang mga kilala nating tao tulad ni Atty. Harry Roque na bakit hindi mo pilitin ang kapatid mo na magpa-hair follicle test? Bakit hindi mo aminin na gumagamit ng pulburo niyang kapatid mo? Siguro yung mga yan, mga kababayan, napansin po nito mga utusan o mga aso ni Amy Marcos na ang taong bayan malayo ang loob sa kanya. Kaya kinakailangan niyang gawin, gumawa siya ng drama. Hindi siya hindi nasayang yung kanyang ginawa. Kasi ngayon, ano nangyari? Inendorso na si Inday Sara. Ilang araw lang, mga kababayan, mula nang inendorso siya ng ating pangalawang Pangulo, lumipad ng Davao. Ayan yung video na yan. Kumakalat na ngayon yan sa social media. Ayaw ko sanang bigyan ng ng reaction, pero kalat na ngayon yan wala akong nakikita pa na gumawa ng reaction video dyan sa video na yan na pagpunta ni Amy Marcos sa Davao City para makipagtagpo kay Inday Sara. Hindi natin alam, mga kababayan, kung ano ang motibo niya, kung ano ang agenda niya, bakit siya nakipagkita pa ulit sa ating pangalawang Pangulo. Matapos po ito ng pag-endorso sa kanya ni Inday Sara. Di ba? Usap-usapan lang na maaaring di umano'y hihilingin nitong aling ito na maidagdag siya sa PDP laban. Yan po di umano ang mga usap-usapan ngayon. Baka naman kinakausap niya si BP Inday Sara para madagdagan ang PDP hindi na 10 kundi 11 na. Ang tanong dito, mga kababayan, kung halimbawa man na mangyari yan, halimbawa na pagbigyan siya ni Inday Sara na mapasama sa Duterte slate o senatorial slate ng Duterte, susuportahan kaya siya ng mga DDS? Yan ang tanong dyan Di ba? Pumunta siya ng Davao noong 2022
para kausapin si Inday. Maging katandem si Bangag. Ngayon, pumunta pa rin siya ng Davao, mga kababayan, para kausapin ulit si Inday Sara sa hindi pa natin masyadong tukoy na agenda o motibo niya. Pero ang usap-usapan nga ngayon, gusto di umano nitong maidagdag sa listahan ng PDP. Siguro, hindi pa siya kontento, mga kababayan, na inangat na nga ni Inday yung kamay niya, kulang na lang pati paa ianga. Gusto niya pa talaga di umanong madagdag sa listahan ng PDP. Mga kababayan, wag na po tayong magpabudol. Tandaan po natin, 3 taon pa lamang po ang nakalipas mula nung nabudol tayo nitong magkapatid na ito. Ito na naman ang ginagawa niya, pambubudol na naman, mga kababayan. Walang pagkaiba. Parehas po ang pattern, mga kababayan. Sinasadya nilang puntahan ang pangalawang Pangulo dito sa Davao City para ma-one-on-one talk. Hindi natin alam kung ano ang motibo at agenda nitong aling ito. Pero ayon nga sa usap-usapan ng ating mga kababayan, di umano, gusto nitong mapasama sa listahan ng PDP. Putang ina, kahit 5 Jaime Marcos pa ang maidagdag sa listahan ng PDP, ni isa, hindi iboboto yan ng mga DDS. Tapos na yun, mga kababayan, nabudol na ho tayo. Inaamin naman na natin yan Nabudol na ho tayo. Magpapabudol pa ba tayo? Putang ina, ang bilis naman natin makalimot. At ngayon nga, hindi pa naghihilom yung sugat, mga kababayan, mula nung nabudol tayo nitong aling ito. Mahapdi pa, masakit pa. Bakit hindi masakit? Putaragis, binoto, kinampanya natin yung kapatid niya, pero ano nangyayari ngayon sa bansa? Iisa-isahin pa ba natin? Unahin natin ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ang pambaboy nila sa Kingdom of Jesus Christ? Tumpaon sa loob na nakikita namin kung paano binababoy nila? Isa-isahin pa ba natin yan? Pagtanggal ng prangkisa sa SMNI? Di ba? Anong ginawa niya? Anong ginawa nito si Jaime Marcos? Di ba nanahimik siya? Mga kababayan? Wala siyang imik. Hindi nga natin siya nakitaan na pinuna niya ang administrasyong Marcos Hindi nga natin siya narinig na, uy, tama na yan. Itigil nyo na yan dyan sa KOJC. Wala tayong narinig na ganun. Ewan ko lang, baka kayo meron. Wala akong nakita talaga. Kasi noong mga araw na yun, masyado ako nakatutok sa KOJC. At tinututukan ko talaga para makita ng sambayan ng Pilipino buong mundo ang nangyayari kung paano nila babuyin ang Kingdom of Jesus Christ. Marami pang iba. Ngayon, ang tanong, alam kaya talaga ni Jaime Marcos ang mga naging plano o mga nagawa na nitong administrasyong Marcos sa ating bansa? Katulad na nangyari sa SMNI, sa KOJC, kay Pangulong Duterte, at itong impeachment kay Inday Sara na kalaunan gugulong na ito. Alam kaya talaga ni Jaime Marcos yan o hindi? Pero para sa akin lang, alam niya lahat yan, mga kababayan. Imposible. Imposibleng hindi niya alam yan. Opo, imposible talaga. Sasabihin niyang wala siyang alam. Kalokohan yan. Hindi ako naniniwala. Ewan ko lang kayo. Pero bakit ang tahimik niya? Di ba? Eto na, Senator Jaime Marcos. Inangat na ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang kamay mo. Ano ang magagawa mo dito sa impeachment laban sa kanya? Pagdating ba ng araw, halimbawa, manalo ka sa pagkasenador. Pagdating ba ng araw na nanalo ka na at gugulong na itong impeachment kay Inday Sara, hahadlangan mo ba? Gagawa ka ba ng kaparaanan para matigil itong impeachment kay Inday Sara? Kasi hindi naman tayo sigurado, mga kababayan, na itong 10
lulusot. Aminin po natin hindi, mga kababayan. Magtanong-tanong tayo dyan sa kalye. Hindi po kilala ang lahat ng PDP senatorial slate. Tayo lang itong mga mahihilig, makialam at makinig sa politika. Tayo, alam natin yan. Kilala natin sila. Pero itong mga kababayan natin na simpleng naghahanap buhay lang, walang ibang ginawa kundi trabaho, bahay. Ganun lang. Yung hindi nakikialam sa takbo ng mundo, sa takbo ng ating bansa, hindi ho masyadong kilala itong mga senatorial line-up ng Duterte o Team Suka. Yung iba nga, madalas kaming gumawa ng kalye survey. Nagtatanong pa yung iba eh. Sino-sino pala yan sila? O ipinapakita namin yung picture. Kaya sa susunod, na gagawin naming mga kalye survey, magpapa-imprenta kami ng isang papel. Ando doon lahat ng pangalan nila. Letrato, pangalan, ibibigay namin to sa mga taong magtatanong. Para meron silang, pwede na picturean, para meron na silang kopya o kodego pagdating ng halalan, yun na lang ang susundin nila. Marami po sa ating mga babae na hindi po kilala. Ngayon, kung hindi manalo itong 10, na ito yung didepensa sa ating pangalawang Pangulo, may magagawa ba si Amy Marcos? Di ba wala rin naman? Wala nga siyang imik sa maraming nangyari na eh. Wala nga siyang imik eh. Di ba mga kababayan? Tandaan po natin, lahat ng ginagawa o galawan ngayon nitong si Amy Marcos, pambubudol lang yan, mga kababayan. Masyado niya nang ginagamit ang mga Duterte o sinasamantala niya na ang ating pangalawang Pangulo para makakuha siya ng mga botante pagdating ng araw ng halalan. Ikampanya po natin, mga kababayan. Sino? Unang-una, ang Duterte. Espesyal na kampanya naman para kay Amy Marcos. Paano? Na huwag iboto. Yun ang pinakamainam natin gawin, mga kababayan, para huwag tayong mabudol ulit ng ating ale na nagpapanggap na Duterte kuno. Di ba? Ayos ba yan? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.